Itinigil ang pagpapadala ng mga household workers sa Kuwait noong February 2023, kasunod ng panggagahasa, pagpatay at pagsunog kay Julie B. Ranara noong January 2023. Natagpuan ang sunog na bangkay ni Ranara sa isang disyerto. Ang 17 years old na amo nito ang gumahasa at pumatay sa kanya. Inaresto at ikinulong ang Kuwaiting amo pero mababa lamang ang inihatol na sentensya. Hindi rin binayaran ng danyos ang pamilya ni Ranara. Makaraan ang 5 buwan na deployment ban, inalis iyon ng Pilipinas sapagkat nangako at nakipagkasundo ang Kuwait na tutugunan na ang mga may kinalaman sa mga manggagawang Filipino. Ayon sa Kuwait Interior Ministry, bumuo na raw ng isang joint committee kaugnay sa domestic labor affairs. Subalit 6 na buwan makaraan ang kasunduan at pangako, may isang Pinay household workers na naman ang pinatay. Hindi tinupad ang pangakong proteksyon sa mga Filipino. 3 araw bago ang bagong taon ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isa na namang OFW sa Kuwait. Kapunan patay at naaagnas na ng natagpuan sa bakuran ng kanyang amo ang isang Pinay na OFW sa Kuwait. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan ng hustisya. Samahan niyo po akong talakayin ang masakit na sinapit ng ating kababayan na si Daphne Mates na kalaban. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang pamilya nila Daphne ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa Cagayan de Oro. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ng mga magulang at 8 mga kapatid. Ang kahirapan din ang naging dahilan kaya naman hindi na nakapag-aral si Daphne at sa murang edad ay natuto na ring maghanap buhay para makatulong sa kanilang pamilya. Nang mag-asawa at magkaanak ay sa Molave, Zamboanga del Sur na sila nanirahan. Dahil sa hirap ng buhay at walang magandang trabaho sa kanilang lugar, ay nilisan ni Daphne ang ating bansa noong 2019 para makipagsapalaran sa Kuwait. Maayos naman ang naging trabaho ni Daphne sa Kuwait at mabait ang kanyang unang mga naging amo. Maayos din siya na nakapagpapadala ng pera sa kanyang pamilya at regular din nila itong nakakausap sa kanyang cellphone. Kaya naman panatag ang kanyang pamilya at mga kapatid na maayos ang kalagayan nito sa Kuwait. Subalit noong December 30, 2024, isang araw na lamang bago ang pagsapit ng taong 2025, ay isang masakit na balita ang natanggap ng pamilya ni Daphne sa Pilipinas. Imbis na ang inaasahang pag-uwi ni Daphne ay mga tauhan ng OWA ang kumatok sa kanilang pintuan, dala-dala ng mga ito ang isang masakit na balita. Ayon sa report, December 28, 2024, nang makatanggap ng tip ang kapulisan ng Kuwait mula mismo sa kapatid ng suspect. Ayon sa ibinigay nitong impormasyon, ay patay na si Daphne at ang katawan nito ay ibinao ng kanyang kapatid sa bakuran ng bahay nito. Well, tayo ay in coordination with our embassy in Kuwait at doon na pagkaalaman natin sa mga Kuwaiti police authorities na noong December 28, merong nagpresenta sa Kuwaiti police authorities at nagsasabing may kaalaman siya patungkol sa pagkapaslang ng ating kababayan. Dahil dito ay agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing bahay at dito nga ay natagpuan nila ang naagnas ng katawan ng 35 years old na si Daphne na kalaban. Ayon sa asawa ni Daphne, ay huli nila itong nakausap noong October 2024. Sa huli nilang pag-uusap, ay sinabi nito na uuwi na siya noong nakalipas na Kapaskuhan. Masaya pa nga umano ito na ipinakita sa kanila ang ilan sa mga pasalubong nito para sa mga anak. Kasi yung nag-video call kami last is, ang sabi niya, surprise lang daw po, umuwi na siya. Tapos may binili siyang mga gamit, pinakita niya sa anak niya, sa akin, na mga gamit, mga damit. Kasi nagbili siya ng balikbayan box na 2. Okay. Wala naman po, saya naman po siya. At ang sabi niya po surprise lang daw po. Subalit matapos iyon ay hindi na nila ito nakausap pa.
Wala na po, kahit nag-update ko araw-araw, mag-miss call, mag-chat po ako, hindi ko na po makontak. Offline na po. Akala ng kanyang asawa ay abala lamang ito sa trabaho. At hindi rin naman siya nag-alala dahil sa lagi itong naka-online at bukas ang cellphone nito. Nagtaka nga lang siya dahil sa hindi ito sumasagot sa tawag at mga messages. Noong una ay inakala pa niya, nagalit sa kanya ang asawa at tinanong ang mga kapatid nito kung may balita ba sila kay Daphne. Tinanong niya pa kung nagpalit ba ito o may ginagamit na ibang account. Ang akin lang po, tinanong ko yung mga kapatid niya, kasi walo kasi silang magkapatid, tinanong ko, pangsiyam siya, tinanong ko sila kung may iba bang account kasi hindi ko na makontak, yun lang po. At saka wala naman akong negative things sir na ganun po ang mangyari kasi ang sabi niya ay uwi na siya, surprise lang po. Subalit maging ang mga kapatid ni Daphne ay hindi rin alam ang nangyayari sa kanya. Ayon sa kapatid ni Daphne, nang huli nila itong makausap ay sinabi nito na pauwi na siya ng Pilipinas. Nang tunungin kung kailan ay lagi lang umano nitong sinasabi na sorpresa. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya, basta i-surprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Kaya naman iniisip nila na kaya hindi ito tumatawag ay dahil sa plano nitong surpresahin silang lahat. Kampante na lang po kami na baka busy siya, namili ng mga gamit kasi pauwi na eh. Kaya wala na po kaming kontak. Kaya naman talagang nasupresa sila sa balita na kanilang natanggap na wala na si Daphne. Sa initial report po is pinatay daw po, nilibing sa bakuran. Yun lang po ang initial report eh. Hindi ko pa po na-prove na talagang siya po yun, pero ang sabi nila po positive daw kasi nag-match yung fingerprint niya sa sa passport niya. 2 buwan na po nakalibing yung tao tapos ma-match pa ba yung fingerprint? Wala na, lusaw na lahat yung balat. Pwede ba yun? Base sa report ng OWA, ang suspect na si Jara Sim Abdul Ghani ay kasalukuyan ng nasa kamay ng Kuwait authorities. Nalaman din nila na ito ay dati nang naging suspect sa pagpatay sa isa pang Filipina na naging kasintahan nito. Ayon sa pamunuan ng OWA at mga kinatawan ng ating bansa sa Kuwait, ay gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya si kabayan. Mula doon ay ang ating ang ating lawyer together with our embassy and our migrant workers office in Kuwait, coordinated with the Kuwaiti authorities at yun nga napag-alaman na rin natin na under custody by police authorities yung prime suspect na tinuro nung nagpresenta ng impormasyon sa kapulisan noong December 28. At mula noon ay tayo na ay merong koordinasyon sa police authorities at inaabangan natin, tambayanan natin ang resulta ng investigasyon na inaasahan natin magbibigay ng hustisya, prosecution, paglilitis doon sa prime suspect na nasa piitan ngayon. Kung mapapatunayan na nagkasala alinsunod sa batas ng Kuwait, ang suspect ay maaaring mahatulan ng pinakamataas na hatol na kamatayan. Pansamantala namang sinuspinde ang agency ni Daphne habang iniimbestigahan pa kung nai-report nila ang paglipat niya ng panibagong employer. Kung hindi ay mahaharap sila sa reklamo at matatanggal sa listahan ng mga ahensya na maaaring magpadala ng OFW sa ibang bansa. Ayon kay Undersecretary Leo Kakdak, ang isang OFW na umalis at nagtungo sa ibang bansa, lalo na nga sa mga bansa sa Middle East, ay umaalis sa gabay ng mga ahensya. Bagamat pag natapos na ang kanilang kontrata at muli silang bumalik ay nag-a-apply ang mga ito ng balik manggagawa at hindi na sumasa ilalim sa agency. Ito marahil umano ang nangyari kay Daphne na napag-alaman nila na halos 5 taon nang nagtatrabaho sa Kuwait. Nalaman din nila na iniwan nito ang dating amo noong October 16, 2024. Ang recruitment agency ay merong obligation to report but at some point, after a 2-year period, yung original contract, the OFW reports himself or herself as a balik manggagawa or returning worker. Okay. No more intervention ng recruitment agency kasi nga supposedly bihasa na siya sa kaugalian at sistema sa host country. Kaya't ito ang kanyang ang sistema ay it is the OFW who renews the contract, decides to stay on, and in this case
she decided to stay on beyond the original contract sa Kuwait. Kasabay ng balita tungkol sa pagkamatay ni Daphne na kalaban, ay abala ang pamunuan ng ating government sa Kuwait dahil isang Pinay pa ang naaresto doon. Kung maaalala ninyo, isang viral news ngayon ang kumakalat sa social media tungkol sa isang Pinay sa Kuwait na naaresto matapos na ilagay nito ang inaalagaang bata sa isang washing machine. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng isang batang Kuwaiti. Nakakulong sa Kuwait ang isang Pilipinang domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer doon. Ayon sa report, ang Pinay ay dumaraan sa matinding depresyon at magulo umano ang bata kaya niya ito inilagay sa loob ng washing machine. Inakala niya umano na hihinto ito subalit nagulat sila nang umiyak ito ng malakas. Nang makita ng kanyang employer ay laking gulat ng mga ito na makita ang bata sa loob ng washing machine. Nagawa pa itong isugod sa paggamutan subalit agad ding binawian ng buhay. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. Sa kasalukuyan ng ating kabayan ay nakapiit sa Kuwait at naghihintay ng paglilitis. Ganun pa man dahil sa sensitibo ang kaso ay hindi na pinaalam sa publiko ang pagkakakilanlan ng Filipina. Maaari din itong mahatulan ng pinakamataas na parusang kamatayan. Ang dalawang kasong ito ay kasalukuyang inaasikaso ng mga representative ng ating bansa sa Kuwait. Ayon pa ay maaari mahirapan sila na iligtas ang buhay ng Filipina dahil sa bata ang sangkot. At isa pa ay sigurado ako na hindi rin naman tayo sasang-ayon na makaligtas sa parusang kamatayan ang Kuwaiti national na pumatay sa kababayan natin na si Daphne na kalaban. Madami-dami na rin ang mga kababayan natin ang namamatay sa Kuwait, kaya marami ang nananawagan na itigil na ang pagpapadala ng mga OFW doon. Subalit sa kabila nito, ay marami din sa mga kababayan natin ang maayos naman ang kalagayan sa nasabing bansa at naroon na ang kanilang mga pamilya. Kaya naman marami din ang tumututol sa nasabing panukala. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.